Itong apo ko, nung unang malaman ko to, nung nakwento sa akin ng isang anak ko na hinimatay daw to sa ospital. Maputla na parang papel. At ang payat-payat daw. Kasi 1 year ko hindi siya nakikita eh. 3 sila magkakapatid, yung namatay nga, yung pangalawa. Ang kinamatay ng apo kong lalaki yun, leukemia. Nung namatay na yung isang apo ko, tsaka ko lang siya nakita na hindi ko akalain na yun na makita ko sa kanya na pagkapayat-payat at tsaka talagang yung ganito niya, mga ganyan, walang kulay, talagang papel na papel yan. Nakaburol yung kapatid, nagpilit ako ipa-check up siya. Sabi ko pa laboratory niya para malaman natin kung anong diferensya niya. Hindi raw yan natutulog, walang ganang kumain. Doon namin nalaman na meron siyang anemia lang daw. Tapos, pinabalik ulit siya, pinakwan, yung kanyang dugo, eh talagang may problema, sabi ganon. Di pina-check up ulit namin, pinasok namin ospital. Pagkalibing doon sa kapatid, siya naman ang inasikaso namin. Tapos hinalinan siya ng 4 na bags na nag-stay siya sa ospital ng 1 week. 4 na bag na dugo. Tapos, after 6 months daw, nasalinan siya ulit. Pero nung pagdating ng 3 months, parang maputla na naman siya, iba na naman yung kulay niya. Di sabi sabi ko pa check up mga, sabi ng doktor niya na pinuntahan doon una. Mas mabuti, dalahin mo na yan sa malaking hospital. Di dinala nga doon sa Asian, pina-check up. Yun nga, sinabi na yung bone marrow niya hindi nagtatrabaho. Tapos sa madalit salita, ang sabi ng doktor, kinakailangan i-chemo siya. Meron ng mga schedule kung magkano. Unang kaya-kaya pang bayaran kasi wala namang ibang solusyon kung hindi magpa-chemo. Iniisip-isip ko na makikita ko na may itsurang ganon. Para kasi nagka-phobia na ako sa apo ko, nakita ko na yung itsura niya, kung itsura niya nagpapakemo siya. Parang mauulit na naman, hindi pa nagtatagal na mayroon naman mangyayaring ganon. Ngayon, nung sabi ng yung tinuturuan ng anak kong eskwelahan, nakwento niya na may ganyang problema kami. Sabi niya, uy, meron yung doon kay Kare, sabi ganon, na sa TV, sabi ganon. Marami nagpapatotoo doon. So, punta kaya tayo doon para naman ako rin meron ako sakit eh. Sabi niya, pero gusto ko kasama yung mami mo. Sabi ako nga, October 2008, nag-decide na kami pumunta nga dito noong kay Karen. Sabi sa akin ni Karen, ay hindi niya problema yan, meron nga dito, dinadala, mas grabe pa dyan. Sabi niya, pagdating ng 3 months o 4 months, balik ka rito. Sigurado ko sa iyo, magaling ka na, sabi niya ganon. Ito lang ang i-take mo, sabi niya ganon sa amin. Bago kami pumunta rito, nag-usap muna kaming dalawa. Sabi ko, alam mo naman kung ano yung gusto ko talaga, gumaling ka. Ito, isusugal natin to, bahala na yung Panginoon. Kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta, kung kanino ko hihingi ng tulong. Panginoon ang kinakausap ko, halos hindi ako nakakatulog sa gabi. Sabi ko, bahala na, punta na lang kami doon kay Kare. Basta wala sisihan, ito, pinangalam magkaisa tayo. Kung ano man ang sasabihin, iba, huwag natin paniwala, basta tayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Sabi ni Kare, itigil ang gamot ng binibigay, yan lang ang gagamitin, iinumin. Sabi nga nun, sabi ko, sige, tigil natin. Pero sabi naman niya, huwag agad-agad, binigyan mga 4 days, unti-unti aalisin yung gamot, tsaka yung itutuloy na gano'n na lang. Ginawa talaga namin yun dahil magulo naman siya yung isip ko. Awa naman ang Diyos ngayon, pagkaraan nung February na yon, pagbalik niya sa kanyang doktor, kasi monthly papacheck up siya, pinapa-laboratory, okay naman daw, sabi gano'n ng doktor. Sabi niya, ano ang ginawa mo? Kasi ang in-expect ko sa'yo, hindi ganyan ang itsura mo. Mas worse na ang inaasahan ko, sabi ng doktor. Kaya natutuwa siya sa doktor niya, na maganda ang resulta nung kung ano man yung tinitake niya. Kaya ituloy mo na lang kung ano yung iniinom mo, re-resetahan na nakita ng vitamin C. Hanggang sa oras na to, yun ang kanyang iniinom, yung herbal ni Kare. Ako po yung may sakit na by phenotypic leukemia na detection noong last
last year, October 2008. Na-detect siya noong October. Tapos sabi ng doktor, kailangan ko nga daw i-chemo kasi yun lang daw yung parang may solusyon para gumaling ako. Hindi pa po ako nainom ng gamot ni Karen. Yung unang naramdaman ko po, namumutla ako tapos madali akong mahingal, onting lakad-lakad, hanggang kanto lang hinihingal ako kagad. May time na nahihirapan akong huminga, tapos pag naghihika, parang ang sakit sa dibdib. Nung nakainom na ako, nung nag-start na ako mag-take ng herbal ni Karen, unang naramdaman ko, parang yung dyan ko parang nangangasim siya, tapos parang iniisip ko agad parang nagugutom ako, ganun. Tapos every time yun na, every 3 ng madaling araw lagi akong nagugutom, automatic siya. Tapos nung mga lumipas na siguro yung mga 5 months na ako nakakainom, parang nag-okay na siya. Yung hindi na ako nang nagugutom, tapos na malakas ako kumain, Tapos nung uminom din ako ng gamot ni Karen, parang doon ako nag-start na tumaba. Kasi dati ang payat ko nung hindi pa ako nainom ng gamot. Tapos nung nakainom na ako, mas naging okay na yung pakiramdam ko, hindi na ako hinihingal. Yun, pwede nakakapag-aral na ako. Tapos yung lips ko, hindi na siya kulay bond paper na puting-puti. Tapos ngayon, okay na siya, ma-red na. Hindi na kailangan ng lip shiner para pumula. Una-una, gusto ko pong sabihin kay Karen na salamat po kasi parang siya nga po yung naging kasangkapan ni Lord na gamitin sa akin para mapagaling ako, na hindi na kailangan mag-chemo para gumaling. Tapos, kay mama, yun sa lola ko na laging nandyan. Simula nung nagkasakit ako hanggang sa ngayon, hindi na ako iniiwan. Maraming salamat sa kanya. Tapos ano yung sasabi mo? Kunyari ako yung nanonood sa'yo ngayon. Yun, sa mga viewers or sa mga nanonood ng TV na may mga sakit na kagaya ko, wala namang mawawala kung itatry nila yung herbal ni Karen na naging dahilan para makapagpagaling sa akin. Subukan nyo rin siya kasi masasabi ko na sa sarili ko, effective siya talaga. Lay a whisper